best ever fragrance from Sunsilk, smooth and manageable. With a unique fruity floral fragrance, you just can't resist. The best talaga ang bango ng hair ko. Nakakagigil. Parang hindi lang usap. Parang ganun. Doon na, teka muna. Wala kayo pinag-usapan. Teka lang, meron akong nakita. Pare ko, kigandang dalaga. Saralit, aking lalapitan. Kawalis kakatumalis at bigla kong naiwanan. Tuwing umagay nakikita, papasok sa eskwela, lahat sa kanya'y napapalinga. Bago maunahan, aking nalalapitan. Miss, ano nga bang pangalan? Ikaw na, pwede bang magpakilala? Larawan mong mag-ala, hindi na mawala sa isip ko na pwede bang magpakilala? Gandang aking nakita, sa real na kakahalina. Eto na, muli ko siyang nakita. Paano na, kailangan magpabida. Biglang nagkabanggaan, siya'y aking nahawakan. Kay gandang talaga, lalo sa malapit. Pasimple ang kakausapin, nang bigla lang dumating. Kanyang tatay para siya ay sunduin. Lahat ng nais kong sabihin, biglang nabitin. Next time hindi na palalampasin. Ikaw na, pwede bang magpakilala? Larawan mong mag-ara, hindi na mawala sa isip ko na pwede bang magpakilala? Gandang aking nakita, sa real na kakahalina. Ng PMP. Umalma naman dito ang pro-gun dahil kailangan pa man nilang lumuwas ng Manila para lamang mag-renew ng lisensya ng kanilang baril. Exclusive, nagpapatrol Anthony Tabema. Ito ang satellite office ng Civil Security Group o CSG sa Cebu. Umaabot sa mahigit 3,000 lisensya ng baril ang pinoproseso rito kada buwan para sa mga lehitimong gun owners. Pero ngayon, wala nang tumatao rito matapos yutos ni PNP Chief Alan Purisima na ikandado ang mga satellite offices ng CSG sa buong bansa.
Sa isang memorandum na nakuha ng ABS-CBN, kailangan daw na itigil na ang pag-imprenta ng mga lisensya sa nabanggit na opisina dahil may bago ng sistema. Renewal po natin ay nakacentralize po ngayon dito sa Camp Crame. Kaya kung paso o mapapaso ang lisensya ng isang gun holder sa probinsya, kailangan pa niyang lumuwas ng Maynila na ikinagalit ng grupong pro-gun. Mistula man ang ginigipit ni Purisima ang mga lehitimong may-ari ng baril, habang malaya ang ilang kriminal gamitin ang illegal na armas. Sa nakuhang impormasyon ng ABS-CBN, apektado rito ang higit 14,000 renewal ng lisensya na pinoproseso ng 12 satellite offices ng PNP kasama ang sa Visayas at Mindanao. Napakamahal ng pampasahe papunta dito sa Metro Manila. It's not a joke, no, na hindi ka ng plane ticket o magbarko pa papunta Metro Manila. Unang-una, kung responsable kang gun owner, gagawin mo ang lahat para maiparenew mo yung lisensya mo. Kailangan daw ng ganito kabigat na hakbang dahil nakarating kay Purisima na marami raw anomalya sa mga satellite offices. Ang naatake natin dito, yung mga dubious na firearms, licensed firearms holders. Oras na kinentralize mo yan, ang licensing and permit issuance sa isang tao o isang opisina, may potential for corruption. Isusumbong daw nila kay Pinoy si Purisima at nagbantang kakasuhan ng PNP dahil sa hindi makatwirang patakaran. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino. Susubukan muna po ng grupo ng mga truckers ang ordinansa sa Maynila na daytime truck ban. Pero sila aapila sa oras na lumabas sa kanilang datos na palpak na ang naturang sistema. Balak din nilang maningil ng congestion charge na posible umanong saluhin din ng mga consumers. Naniniwala ang grupo ng truckers na mismong ang Manila City Government daw ang unang susuko kapag naramdaman na ang epekto ng truck ban sa ekonomiya. Ayon naman kay Manila Vice Mayor Isko Moreno, propaganda lamang ng mga truck operators ang pagsasabing maapektuhan ang consumers sa ipapato nilang congestion charge. Ayon pa kay Moreno, kapakanan lamang ng mga motorista at ng mga pasahero ang iniisip ng lungsod ng Maynila. Nagpasa ng isang resolusyon ang Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan kung saan kinukondena ang naiulat sa programang Bandila noong Lunes tungkol sa umano'y sakit na kumakalat sa probinsya. Humihingi rin ng public apology mula sa ABS-CBN ang Provincial Board, pati ang tulong ng network para mapanumbalik ang magandang imahe ng probinsya na anilay naapektuhan umano dahil sa nasabing ulat. Muli pong binigyang diin ng ABS-CBN ang paghingi ng paumanhin ng Bandila noong Pebrero 27 dahil sa hindi sinasadyang panic na idinulot ng ulat tungkol sa 2 kaso ng sakit sa balat sa 2 bayan ng Pangasinan. Nailathala rin sa abscbnnews.com ang nasabing apology. Tinitiyak po ng pamunuan ng ABS-CBN na gagawa ng aksyon ang anumang resulta ng investigasyon ng Office of the Ombudsman ng network. Samantala, nais ding tiyakin ng ABS-CBN sa mga Pangasinense na kinikilala nito ang kontribusyon ng kanilang lalawigan sa ekonomiya ng bansa at iginaralang ang kasaysayan at kultura ng Pangasinan. Meron akong kwento! Halina pakinggan ninyo ako! Libo-libong fans ang pumila at nakisaya sa Got to Believe Best Day Ever kahapon. Ito'y bilang suporta sa Katniel Love Team nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo. At sa huling 5 araw ng blockbuster na kilig-seryeng Got to Believe, tampok yan sa mga kwento ni Mark Logan. Best fair ever gimmick, pero it turned out to be an epic. Kinabog ang road reblocking projects, yung pila sa MRT. Are you kidding me? Sinigurong fully charged ang mga gadgets. Suot ang Daniel Padilla shirts at signature na Got to Believe. Ready to attack ang G2B Army. Itong si Kuya, buti hindi kinuyog. Move on na kasi sa Beatles, manong. Tulad ng isang masayang school fair, may booths na maraming Katniel souvenirs at tila isang pangitain ng best ending ever. May kasalang happily ever after. Nako, wagas!
mas kinilig pa si Kuya. Kinig ba yan o naalibadbaran? Yung totoo! At kung nagkalat ang Joaquin, yung Chichay gabi-kabila rin. Kung mas trip ni ate ang Daniel Padilla, si Mami dumadaniel din. Daniel Fernando sa kakaibang bungee jump. Ate, ayaw na rin ng lubid. Okay lang ma-stretch. Kaso sa'yo, yung lubid na stress. Okay lang sububok kasi patok. Pero kapag sinabi ni Joaquin na, ayan tuloy, sumobra ka sa pagpa. At habang gumagabi, umiinit ang pananabik. Kaya eto na ang pinakahihintay nila. There goes their ngalangala. Pero bakit ganon? Hindi pinagsasabay. Kakabitin na yan ha. Ganon? Nagkasalisi? Sabay kaya silang dumating. Ayan o, si Direk Cathy Garcia Molina lang ang nakasalisi. Pero wala naman sigurong ganitong eksena. Ngayon mo sabihin sa akin, di mo ako mahal. Hindi na kita mahal, Joaquin. Dahil natatandaan niyo ba itong linya? Si Chichay naman nahiwalay na kay Joaquin. Pero Daddy, ipapasal kita rito sa aking trabaho sa Halimuya. sa hinaba-haba man daw ng takbo at mga babae rito ay makakula-kula ng iba't ibang kulay na pulbo. Mahahanap at mahahanap pa rin ni Joaquin kung sino sa kanila ang pinakamak... kulay ang puso. O see? Sila pa rin, di ba? Nalo sila Perladea at saka Darius Sasson. Sino yan? Perla Adea at Ronnie Malyari. Sorry, Ronnie Malyari. Mali pa ang partner mo. O sige. Ay, pagkakalaw natin yung Laurel at Miami bus na naman at saka nahulog sa Skyway, ha? Alam mo, yung Miami bus na yan, mayamot talaga, ha? Hindi, tanong natin kay LTFRB kasi may report na itong Miami noong 2012 ay nakasagasa na mag-ama na nakasakay sa bisikleta. Hindi ko alam kung yun ay naparusahan na 2012 yun. Tapos ngayon, naulit naman na natutulog na yung driver eh. Pagkatapos na bumangga, nahulog pa sa upuan yung driver. At saka nakita mo naman kanina, ngingiti-ngiti pa siya. At sinabi niyang kagit-kita niya, motorsiklo. At wala siyang, ewan ko na lamang, pero sa Commonwealth, sa umaga, hindi mo nakikitaan ng di ba? Mas kasero yun sa umaga, ha? Sa kaya siya mag-a-apply ulit? Hindi, tinanggal na ba? Ha? Tinanggal na ba sa Miami? Ni Mrs. Gutierrez yung may mga bayari nun eh. Doon naman sa Skyway, kuya, just would like to correct it, yung report kanina. Pang-apat na yun, yung nahulog kanina. Pero Pang-apat na. Kasi naalala mo yung trooper at saka yung sa bangko, no? Yung nahulog sa may Makati. Isuzu trooper. May nabaksakan sa baba. Pang-apat na yan nahulog sa Skyway. Kuya, baka pwede nga ng pag-aralan. Pero ako'y naniniwala na talagang nasa driver pa rin. Gaya nun, malinaw naman na dinikdik ng SUV, yung van, di ba? Talagang tingnan niya eh. Kaya akala mo naman nag-drive mula Baguio papunta ng Laguna. At yan po mga balita ang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kasi dumaan pa sila sa Skyway. Aba, ang mahal ng bayad doon. Sa Skyway? Oo, para ka lang ma-accidente. Kailangan pala talagang ayusin. Palagay ko. Dapat kasi may Skyway pa. Bakit kasi na-invento pa ang sasakyan? Ayo, mas maganda yung katwiran nito. Parang Parang regalo lang. May libong pa. I am your gift. I am your gift. Mabuti hindi ko sa ulo sinuot yan. Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat at magandang gabi, bayan! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mahal na mahal kita. Walang gustong ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang mga anak. Tandaan mo yan. Wala ring ama na hindi handang magbago para sa
may anak si Tandaan mo. Layunin mo na mabuo ang pamilya mo. Hirap yun. Mahirap talaga ang na hindi ko makakabigay sa pamilya ko. Buntis ba ng babaeng hinahanap niyo? Opo, bakit po? Ikaw pala yung dragon hinahanap niya? Masyado naman kayong kinakabahan sa protesta ang mangyayari sa akin. Oh, kumusta dyan? Hindi kayo dapat kabahan ko. Nabawasan na nga yung sasama sa protesta. Colonel, kasali po kami. Isuportahan ka namin. Ano sa Kapitolyo ni Hugo? Handa ako umarap sa isang hamon. Handa ako magpahawak kay Honesto. Wala ka nang magagawa. Baka naman sumaplag ka pa bukas. Huwag kang mag-alala ko. Siguraduhin mo lang. Bakit anak? Nag-iwan po kasi ako. Ilalapit na kayo. Gusto po akong kunin sa inyo. Kung tatandaan mo ha, kahit sa panaginip, walang pwedeng maglayo sa'yo kay nanay. Ay, namumukha niyo po itong babaeng to. Pasensya na yun, hindi. Salamat. Check ko! Ernesto. Yes. Jogo, inaanap niyo pa rin po siya? Oo, Ernesto. Alimades, pasensya na po pala. Hindi po ako nakasama sa tatay niyo po kahapon. Naintindihan ko naman kung nagbago ang isip mo. Baka lalo lang magalit sa'yo si Hugo pag sumali ka sa protesta. Hindi ko yun, Alimades. May napalitaan po kasi ako. Ano yun? Si Fina. Anong meron kay Fina? Pumunta po siya dito sa bagong bayan para hanapin po ako. Buntis siya. Buntis? Oo. May napagtanungan po kasi yung babae na nakakita po kay Fina dito sa bagong bayan. Bago pa po siya manganak. Kaya po porsigido po akong hanapin si Fina ngayon dahil sigurado po ako na anak ko po ang dinadala niya. Nahanap po kayo ni Ate Fina? Nasaan na po siya? Hindi ko alam, Ernesto. Hindi ko na alam kung nasan sila. Huwag ka mag-alala, Kuya Diego. Mag-pray ko kay Lord na makita mo na ang anak mo at si Ate Fina. Salamat, Ernesto. Alimades, kung may nabalitaan po sana kayo kay Fina. Huwag ka mag-alala. Ipapaalam agad sa'yo. Halika na, anak. Huwag na kami. Salamat po. Ay, bakit po? Naiisip niyo rin po ba si Kuya Diego? Kakaawa po siya, no? Ngayon, hindi lang yung si Fina ang hinahanap niya, pati na rin yung anak niya. Mahanap po kaya ni Kuya Diego ang pamilya niya? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Lourdes, kanina pa kita hinahanap. Nabalitaan mo ba yung nangyari sa protesta kanina? Ano nangyari? Pumayag na si Hugo na magpahawak kay Honesto? Oo, pero hindi ako pumayag, Lourdes. Ang sabi ko kay Hugo, bakit hindi na lang siya umamin? Bakit kailangan pa si Honesto na hawakan ang kamay niya para lumabas ang katotohanan? Hindi ba siya natatakot sa makikita o malalaman ni Honesto tungkol sa kanya? Mukhang handa na siya, Lourdes. Paano niya malulusutan yung katotohanan? Hindi ko alam. Ikaw, Kuya Ella, gusto niya ni Tito Hugo magpahawak sa akin? Ayaw nga ng lolo mo. Bakit naman? Ayaw ko niyang madami sa gulo. Pero tama ang sabi niyo, Tay. Dapat talaga hindi na madamay si Honesto dyan sa protesta. Ayoko na rin madagdagan yung galit ni Hugo sa pamilya natin. Paano kung si Honesto nga maging instrumento sa pagpapatalisik sa kanya? Sigurado ako gagantihan niya yung anak ko. Pero di ba, Kuya Ella, kaya ako binigyan nila ng ganitong blessing para makatulong sa mga tao? Kasi baka pag nalaman ng lahat ang katotohanan tungkol kay Tito Hugo, sisisi na rin siya at bumait para magsundo na rin sila ni Kuya Diego. Tay, naalaman na ni Diego na buntis si Fina nung mapadpad siya dito sa bagong bayan. Alam na niya na may anak siya kay Fina. Pero nagdadalawang isip ako kung
Kung sasabihin ko kay Diego na si Honesto yung anak na hinahanap niya. Nawa na kasi ako kay Kuya Diego. Ngayon, hinahanap niya na pati anak niya. Kaya dapat, sayang na inaawa siya ni Tito Hugo, tinutulungan niya pa rin ang Kuya Diego. May anak na si Kuya Diego? Ito ibig sabihin, may apo na si Gob? Oo, Kuya Eli, paano kung makatulong din yung apo niya para magpabait sa kanya? Ay, sige na, pero na ako sumama bukas kina Lolo. Hindi ka pwedeng sumama dun sa protesta. Pero pwede po ako makatulong. Hindi naman natin alam kung anong balak ni Hugo kaya siya pumayag. Kung handa na po siya malaman ang lahat ng totoo. Kung handa na siyang malaman ng lahat ng totoo, bakit sa'yo pa idadaan? Bakit hindi na lang niya kusang aminin yung mga pagkakamali niya? Diba sabi niyo naman dati, Nay, hindi lahat ng tao handang magsabi ng totoo. Marami bang takot sa katotohanan? At ako po makakatulong sa kanila. Sige naman, tuwagan niyo na ako sa mga mabukas kila Lolo. Maawa ka kay Diego. Kailangan niya malaman ang totoo. Kailangan niya ang anak niya. Kailangan niya Honesto ang kanyang ama. Hindi ko kaya, Fina. Hindi ko kaya sabihin kay Diego. Lourdes, nakikiusap ako. Lourdes, nakawa ka kay Diego. Nakawa ka kay Diego, Lourdes. Honesto? Honesto? Si Eli, dyan ka lang. Kami nang bahala dito ni Lolo. Honesto? Honesto? Anong meron? Nay, may magandang balita. May nakapagsabi tayo munisipyo, nakapasa na raw si Eli sa exam niya. Ate, nakapasa na ako sa acceleration program. Magpapansin na ako sa pasukan. Yay! Galing talaga ni Eli. Upo na! Kain na tayo. Hindi mo ba gusto mag-almusal, eh? Wala lang ko kung gana. Meron naman Ate Lea. Tikman mo itong bacon. Excuse me. Daddy, hindi pa rin kayo magkabati ni ate? Magkakabati rin kami ng ate mo, ate. Huwag ka mag-alala, ha? Marunong kami ng Diyos, anak. Sa kabila ng unos, hindi niya nakakalimutan magbigay ng kunting liwanag. Tama kayo, Tay. Pagbabago ng buhay ng kapatid mo. Sana kasabay nito ay ang pagbabago ng buhay ng mga taga-bagong bayan. Lea? Hanggang kailan ako titiisin? Hanggat hindi kayo nagbabago. Mamaya, Lea. Magbabago na lahat. Papunta ka na ba sa bagong bayan? Papunta na ako. Huwag kang papalya. Kahit kailan, hindi pa ako pumapalya sa paglasinta ko. Good. Tay, hanggang kailan po yung kilos protesta? Hanggang hindi bumababa si Hugo sa pwesto. Alam po ba ng mga kasama niyo na hindi pupunta si Honesto? Alam nila. Pero umaasa pa rin sila na magbabago ang isip ko. Sana pumayag kayo ni Nanay, Lolo. Una po. Anak, sama ka na lang kay nanay ha. Tulungan mo ako sa palengke. Nanay, po, tulungan mo na ate mo. Total mamaya pa naman tayo magtitipon-tipon. Sige po, Tay. Nak!
Makikiraan na muna kami. Lourdes, Mang Lemuel, pumayag na kayo sa gusto niyong gawin. Siya na mismo ang nagpresenta magpahawa kayo, Nesto. Tatanggapin niya raw kahit anong sabihin ng Nesto. Pagkakataon na to, Lourdes. Para mapaamin natin siya sa mga kasalanan niya. Lourdes, si Honesto ang tanging solusyon para matapos na itong lahat. Oo nga. Sana'y galang nyo naman ang desisyon namin. Pagpapatuloy natin ang laban kay Hugo kahit wala si Ernesto. Kinakabahan naman ako. Ako din, Cleto, kinakabahan ako. Sabi wag na talaga lang pumunta si Ernesto dun sa rally, kundi baka lagot si Governor Hugo. Hindi ko ba't ako pumunta? Si Boss, may masamang balak. Hala? Kay Ernesto? Kung sabi niya doon sa kausap niya, huwag kang papanya. Papa, wala na. Matagal wala na kasi Papa. Yes, let's go. Let's go, Cleto. Anak, hindi pwede. Makinig ka na lang sa nanay at saka sa lolo, ha? Anak, sa surface yan. Ang babango. Ernesto. Bravo! At sulit na ng surf, anak. Alam mo ba, nasa saya sa Surf Fiesta promo. Ang isang sachet ng surf may katumbas na 5 libreng smart tips. Ernesto, Ito para sa'yo, oh. ayos, libreng text. Ano ba magiging libreng text yan? Tataling ko lang ito sa kalsa Cebuana Luwiller Branch para makuha ko ng smart libreng text ko. Amat lang na saan? Salamat din, nanay. Salamat din sa surf. 5 pesos lang, may surf powder ka na. May 5 free smart texts ka pa. Lahat ng powder, may free text. Punta lang sa Cebuana Luwiller. Tara na't makisaya sa Surf Fiesta. Sabi nila, kapag old na, mahina na ang katawan. Sabi nila, mabagay na din ng brain. Bakit ang lolo ko, hindi naman? Introducing Ensure Acti-M2 helps the body absorb nutrients to keep it strong. With Acti-SPS and brain nutrients to help keep the brain active and alert. Sa lolo ko, walang tutalo. Ensure Acti-M2. Totoo ba talaga? Ako lang ang paborito mong paglutuan ng adobo mo. Kaya hindi mo naman nai-enjoy. Isa ko kumagkagat, magagalaw. Kaya binigyan ko ng manilino, polydendron siya, adhesive. Nilalagyan ng 3 tuldok ng cream. Lakas ng kape, tumatagal ng 12 oras. Pwede na akong makakain ng chicharon, chocolate. Polydent. Eat, speak, smile with confidence. For only 5 pesos a day. Which one should I get? Hello? The happy thoughts of Primo Holland. Vivian? Yes? Very good. Peter? Maaring bumaba ang grades ng anak mo pag absent siya dahil sa sakit. Over 75% of common diseases can be caused by 10 types of germs. Planet recommends washing with Safeguard with complete 10 protection. Scientifically proven to remove 10 types of disease-causing germs by up to 99%. Peter? Yes? Huwag palagpasin ang chance sa perfect score. Safeguard with complete 10 protection. Di ba kayo talaga ng fried chicken? Hi, Chef. Is this the Chongqing Chinese style fried chicken? Pinayaman sa special Chinese flavors. Sarap, Chinese style. Chongqing Chinese style fried chicken. Kapag si Kendra nilalagnat, gamit ko Cool Fever. Di na kailangan ng bimpo, idikit lang sa noo. May cooling action up to 8 hours. Stays in place pa. Cool Fever helps absorb fever.
It's okay, bata eh. Kaya ako kantante lagi. Protektado si Miguel. Nido 3 Plus, the only one with lactobacillus protected, on top of essential nutrients. Ang laking Nido, protektado. Mag-Nido 3 Plus. I'm Cian Lim, and I use Pond's Men. Outdoor shoots, long hours, tiring days. These are all part of my job. So how do I still look energized? Pond's Men. This is energizing coffee for my skin with coffee bean extracts. New Pond's Men Energy Charge Facial Foam. Not only brightens by cleansing away oil, dirt, and dullness, but it also energizes my skin. Now would you settle for a dull, tired look every day? I wouldn't. Get energized. Pond's Men Energy Charge. Magdami Big Bangong sa Shell. May 50% more na kayang-kayang pabangunin ang buong labada hanggang pangibaba. Magdami Big Bangong sa Shell. Isang inosenteng pagkakaibigan. Para sila mga bituin, sa tingin mo pwede rin akong humiling sa kanila? Sina Samuel at Isabel. Ngunit pagmamahalan nila'y tila hindi pa napapanahon. Ayaw ko na makakarinig na nagipag-alubilo sa mga pero. I found the perfect school for her in London. Siguro mas mabuti para kay Isabel kung mag-aral siya doon. Kasabay ng paglipas ng mga taon, kumupas na rin kaya ang nararamdaman nila. O lalong tumingkad ang kanilang pag-iibigan. Sino na namang iniisip mo, Senyorita Isabel? Ano na propose na? Tuwahin mo ako, Isabel. Gusto ko makabagay sa'yo. Parang naalala ko tuloy nung mga bata pa tayo. Ikaw, naalala mo pa ba yun? Sisiguraduhin ko ito ay mabibitawan. Sa March 10 na, tigil pa lang yan! Kapit ng mahigpit! Better! Habang sa super crazy for you. I'll sing it Rebecca, Willie. Teka, hindi ka magbubukas ang pwesto mo? Sasama ulit kami sa tatay mo mamaya. Wala ka pong balak sumuporta doon, Lourdes? Alam mo, maganda sana kung makapunta si Ernesto. Sorry talaga. Sana maintindihan niyo pero hindi ko talaga mapapayagan si Ernesto na sumali sa kilos protesta. Alam kong nag-aalala ka para sa kaligtasan ni Ernesto, pero sana maisip mo rin yung ginawa ni Gov sa tatay mo at saka kay Eli. Pasensya na talaga. Sige, punta na kami ha. Mag-ingat kayo ha. Sige, Ernesto. Ang kate, parang tama sila. Eli, hindi talaga pwede. Halika na. Isang people power na nakahakot sa bagong bayan at ang isinisigaw ng mga mamamayan doon. Mamaya, Cleto, mag-iiba na ang ihip ng hangin. Paano, boss? Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan may bagsakripisyo. Boss, ano naman ba ang balak mo mamaya? Manood ka na lang, Cleto. Ilang hali ata kayo, Lourdes? Marami pa kasi kami inasikaso eh. Yung tungkol sa protesta mamaya, inaabangan ng lahat yung sasabihin ng anak mo tungkol kay Gov mamaya. Ano, sige kami na lang. Iwanan mo na yan. Anak ni Gov yun ah! Ikaw ka! Ernesto! Nesto! Teka, anong ginagawa niyo ba? Kumahuli ako ng pwesto dito. Gusto mo kami, Checo? Nilawan kita sa mga sa kanya. May picture po ko kayo ng
lalaki o babae? Sa akin, hindi na importante yan. Ang importante, mahanap ko yung anak ko tsaka yung tatay. Anak, haba ka na dyan kasi baka nabibigyan tayo si Kuya Jed. Nani, gusto ko po tinangan na Kuya Diego ko. Tulungan mo yung nanay mo sa pagtitinda. Hey, Diego! Alin, kamusta? Okay na ako. Sasama ka ba mamaya sa amin ni tatay? Elay, hindi na ikaw ang kumama ni Diego mamaya. Kahit alam natin na hindi ko sasahayin sa reportok ko ng tatay mo. Sasama po ako ng Lourdes. Gusto kong ibigay yung support ko sa mga tao ng bagong bahay. At hindi lang naman po para sa kinabukasan ko kung ano. At ito sa kinabukasan ni tatay. Ang pamilya namin. Pupunta mo na si tatay, Kuya Diego. Gusto mo ba sumabay na sa akin? Sige. Iba mo na lang to, Kuya Diego. Tatanong nga sa mga bumibili kay nanay tungkol sa kanya.